Hello. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Kumusta ang nakaraang isang linggo? Kumusta kayo? Ako po ay masakit ang liig. May stiff neck. Mahirap gumano. Kailangan tala ang katawan. Anyway, sa biyaya ng Panginoon, narito po tayong lahat para patuloy na magpuhol sa Kanya, na mag-aaral ang Kanyang mga salita at sambahin ng ating dakilang Diyos. Pansamantala po tayo nagkaroon ng series break noong nakaraang linggo. Ano po? Para bigyan daan ang mensahe para sa mga nanay sa ating Mother's Day. Salamat sa Panginoon sa buhay ng ating mga ina. Ngayon po ay magpapatuloy tayo sa series na The Way of Christ. Sa mga naunang mensahe, pinag-aralan natin si Jesus na ang tanging daan papunta sa Diyos. Iisa ang daan at tagapamagitan na ibinigay ng Diyos upang tayo ay hindi maligaw. Na mensahe din si Jesus ang nag-iisang katotohanan. Sa Kanya ay walang kuwang ang anumang kasinungalingan. Kaya magpagtitiwala tayo ng lahat ng kanyang, sa lahat ng kanyang salita. Ang bibigyan focus naman po natin sa linggo ito ay si Jesus ang buhay. Sa Juan chapter 14 verse 6, sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Sa English version, "I am the way, the truth, and the life." Maraming mga tao na kahit ng mga Kristiyano na parang talong-talo ang buhay. They are not full of life. Napakalamya ng buhay. Maririnig natin sa kanilang, "Hay, buhay." Ano bang klaseng buhay ito? Ganito na lang ba ang buhay ko? Sounds familiar po, ano? Ganito ba talaga tayo? Ang buhay ba natin ay walang direksyon? Walang kapayapaan? Parang paikot-ikot lamang? Hindi po ganito ang buhay na sinabi ng Biblia sa ating mga sumasampalataya kay Jesus. Sinabi ni Jesus na siya ang buhay. Kung ilalagay natin sa formula, Jesus equals life. Siya ang buhay. Hiwalay sa Kanya, tiyak ang buhay mo ay walang halaga, walang kabuhay-buhay, walang saysay at walang patutunguhan. Siguro kaya tayo nabubuhay na parang talo at lugi ay dahil marami pang iniikutan ang buhay natin bukod kay Jesus. Marami tayong dinadagdag kay Jesus, samantalang sinabi ng Biblia na siya ang buhay. Si Jesus lamang ang buhay. Ang buhay natin ay dapat umiikot lamang sa Kanya. Saan po ba natin hinahanap ang buhay? Sa kayamanan? Sa tao? Sa relationships na meron tayo? Sa career? Sa school achievements? Mabibigo nga po tayo kapag ganoon. Mali ang ating pananaw tungkol sa buhay. Kaya nagiging mali din ang paggamit natin sa ating buhay at ng ating mga pagpapahalaga. Umaasa ako na sa mensahe ngayong umaga mga kapatid, ay itatama nito ang ating mga pananaw at pagpapahalaga. Bigyan nawa tayo ng tamang larawan kung ano ba ang buhay. And may this message always point us to Jesus. Mga kapatid, hayaan ninyo ang mensahe ngayong umaga ay magturo sa atin kung ano ang ibig sabihin na si Jesus ang buhay. Ano ang ibig sabihin na si Jesus ang buhay? Una, si Jesus ang pinagmumula ng buhay. Jesus is the source of life. Sa Juan chapter 1 verse 3 to 4, atin pong mababasa ang dating Biblia version. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Nasa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. May buhay ba kung wala si Jesus? Ang sabi ng talata, alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Creation is impossible without Jesus. Jesus is a part of creation. He is supreme over all creation. Pinapakita ng talatang ito ang likas na pagka-Diyos ni Jesus. His supremacy over all creations. Siya ang lumikha ng buhay
Nasa Kanya ang buhay. Walang buhay kung wala si Jesus. Kaya ang lahat ng bagay, kasama ang buhay natin ay nilikha dahil sa authority at kapangyarihan ni Jesus. Bago pa tayo pinak sa mundo, ay binubuo pa lang tayo sa sinupupunan ng ating mga ina at isang maliit na bahagi mula sa sperm at egg cell ay may touch na ng kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid. Ang ating buhay ay ng niloob niya na bigyan tayo ng buhay. Nabantayan niyo naman siguro ng ating kapatid na Sister Marica ay nagdadalang tao na po. Noong una sila magpa-check up sa OB, ay sinabi ng OB na wala daw siyang naririnig, no? Wala pang buhay. Wala pang nakikita, wala pang heartbeat. Kaya after 2 weeks ay pinabalik po sila ni Brother James para magpa-check up ulit, no? At masyadong pinalita ni Brother Jeremy na pinarinig sa kanya ang heartbeat ng kanilang magiging anak. Nakaka-amaze kung paano binibigyan ng buhay ang isang tao. Nakakamangha ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi tayo mabubuhay kung hindi pinagpasya ng Diyos na bigyan tayo ng buhay. Nakakamangha mga kapatid na mula sa simula ay naroon na ang kapangyarihan ng Diyos na gumagawa sa ating buhay. Hindi tayo buhay ngayon kung hindi tayo binigyan ng buhay ng Diyos. Alam niyo mo ba ang kwento tungkol sa Artemis 2? Ito ay may 4 na tao na lumabas ng earth, lumabas ng sanlibutan, at nag-orbit sa moon. Nagkaroon sila ng pagkakataon na ma-witness kung gaano kalaki ang universe. At mula sa outer space, ay sinabi nila na ang earth ay maliit na bahagi lamang ng nilikha ng Diyos. Ang earth daw po ay maliit na bahagi lamang ng universe na nilikha ng Diyos. Sa aking perspective mga kapatid, ay malaki na ang sanlibutan para sa atin. Napakalawak ng mundo kung ating titingnan. Pero pag lumabas ka sa earth, higit na malawak pa ang makikita mo at magiging maliit lamang ang earth para sa iyong paningin. Mula doon sa maliit na bahagi, ay naroon tayo mga kapatid. At isa din namang mas maliit na bahagi. Parang tundok lamang tayo sa buong nilikha ng Diyos. Yet He sees us, He cares for us, and intentionally gave us life sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Si David po ay nagpuri sa Diyos at naglagay ng banal na pagkatakot o reverence sa Diyos na maunawaan niya ang katotohanan ito. Sa mga awit 139 verse 13 to 14, ang sabi doon, ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita, Diyos, o Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakikintali. Ang maunawaan na si Jesus ang may likha, may akda at may plano ng ating buhay, ay magdadala sa atin sa pagpupuri at mataas na pagpapahalaga sa Kanya. Sa mata po ni Jesus, ang buhay na ibinigay niya ay sobrang napakahalaga. Precious, hindi kayang bayaran, hindi kayang ibigay ng sino man. Tanging Diyos lamang ang makapagbibigay ng buhay. Kaya huwag po natin titingnan ang ating buhay ay walang kabuluhan at walang halaga. Huwag kang maniwala sa mga tao nagsasabi ng ganoon sa iyo. Maaring may mga pagkakataon na nararamdaman mo na ganito dahil sa paulit-ulit na pagkabigo, pagkawasak ng mga relasyon o pamilya. At ibang madilim na pangyayari na minsan ay nagdadala sa kanila sa matinding depresyon at kawalan ng gana na mabuhay. Nakalulungkot mga kapatid dahil sa mga may nabalitaan tayo
na umabot sila sa pagwawasak ng kanilang buhay, nag-suicide o nagpakamatay. Huwag natin wakasan ang buhay na pinapahalagahan ni Jesus. Huwag din naman tayong maging dahilan ng pagkasira at pagkawasak ng buhay ng iba. Pahalagahan din natin ang buhay nila dahil mahalaga ito sa Diyos. Ang buhay natin ay pinahiram lamang sa atin ng Diyos. Kung paano iniingatan natin ang mga bagay na pinahiram sa atin, ay ganoon din sana ang pag-iingat natin sa ating buhay, mga kapatid. Huwag nating sirain. Huwag sayangin ang buhay. Huwag gamitin sa masamang paraan. Kung masamang dayon. Huwag tayong nakikiayon sa iba na ang kanilang buhay ginagamit sa sinasayang sa paglalasing, sa paggamit ng mga droga, mga chemical na kaksira ng buhay. Hindi po ganun ang buhay natin. Bigyan natin halaga ang buhay na binigay ng Diyos. Gamitin natin ito para sa ikalulhati ng Kanyang pangalan. Paano ba natin mapaparangalan ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga buhay? Gamitin natin ang ating kaloob sa paglilingkod sa Kanya. Iwasan natin magkasala o maging dahilan ng pagkakasala ng iba. Parangalan natin siya sa ating mga pagbibigay. Napaparangalan din natin siya sa mga maayos at maka-Diyos na relasyon at kaugnayan. Maraming paraan sa pagpaparangal sa Diyos na ipapakita sa klase ng pamumuhay na kalugod-lugod sa ating Panginoon. At dahil si Jesus ang pinagmula ng buhay, siya din po ay may karapatang magsabi kung paano tayo dapat mamuhay. Siya ay may karapatang magsabi kung paano tayo dapat mamuhay. May karapatan siyang mag-utos sa atin kung paano tayo mamumuhay. Kaya maling isipin na buhay ko ito. Ako ang may karapatan kung paano ko ito gagamitin. Kapatid, may pakialam si Jesus sa buhay mo. May karapatan si Jesus sa buhay na pinagkaloob ng Diyos sa iyo. Wala kang pag-aari kahit buhay pa natin. Sa Roma chapter 11 verse 26, sapagkat ang lahat ng bagay ay mula sa Kanya, sa pamamagitan niya at pag-aari niya. Ang totoo po, tayo ay walang karapatan sa ating buhay. Nararapat lamang na siya ang dapat masunod sa buhay natin at hindi tayo. Nararapat lamang na ipagkaloob natin kay Jesus ang ating buhay. Akala natin ay mawalan tayo, or we count it as loss kapag ibinuhos at ibinigay natin ang ating buhay kay Jesus. Ang totoo, ang buhay na ibinigay niya ay pag-aari niya. Kung man niya ito sa atin, ay karapatan niya iyon, mga kapatid. Hindi tayo mawawalan dahil hindi naman talaga sa atin ang ating buhay. Hindi din tayo nalugi kung ibigay man natin ang ating buhay sa Kanya. Pinagkaloob lamang natin kung ano ang meron na narapat para sa Kanya. At si Jesus po ay hindi lang pinagmula ng buhay. Siya rin na nagpapanatili ng ating buhay. Sa Colossus chapter 1 verse 17, ang buong sansimukob ay nanatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Kung paano ang buong sansimukob ay nasa kaayusan sa pamamagitan niya, ganoon din ang kanyang pangangalaga at pamamahala sa ating buhay. Hindi na tayo binigyan ng buhay tapos hinayaan na lamang sa isang tabi. Ang lahat ng bagay sa ating buhay, mabuti man o masama, ay nasa ilalim ng kapamahalaan ni Jesus. Iniingatan niya tayo. Kung walang pahintulot niya, walang malalaglag na buhok sa ating ulo. Kahit ang mga pagsubok at hindi magandang pangyayari sa ating buhay ay kaya niyang gamitin para sa ikabubuti natin. Sa biyaya at kahabagan niya, tayo ay nanatiling buhay ngayon. Meron po ba dito ang nakaranas na may pagkakataon na dapat ay nawalan ka na ng buhay? Upa tayo na sana, pero natiling buhay ka ngayon? Meron ba sa inyo nakaranas ng gano'n? Noong ako po'y maestro, ay ang aking huling naalala, ay ako'y binababa sa hagdan ni Pastor Manny.
Dahil pumunta si Grace sa bahay, kasama si mama. Yun lang huling naalala ko, nung ako'y dinala sa hospital, wala na akong alam. Sabi ni mama, yung mga dumalaw sa hospital, hindi ko sila maalala kung sino sila. Wala na akong matandaan. Nagising na lang po ako sa USD na, dinala na ako sa Manila. After 2 days, sa USD ako nagising, hindi ko may galaw kalahati kong katawan. No? Nung ako'y magising, doon ko na-realize. Hindi ko hawak ang aking buhay. Salamat sa habag na biyaya ng Diyos. Ako ay nabuhay. Mga kapatid, sa aking trabaho, napakarami ko lang nakita ng stroke patients. Napakarami na dinala sa ospital. Na sila hindi nagising at inuuwing bangkay. Pero ako'y binigyan ng pagkakataon na muling magbuhod. Mga kapatid, nagigising tayo sa umaga na may bagong lakas dahil pa rin sa biyaya ng Diyos. Nakakain, nakakapagtrabaho, nakakapag-aral, nakapaglilingkod hanggang ngayon dahil sa biyaya ng Diyos. Ang lahat sa ating buhay ay hindi lingid sa Kanya. Ang Kanyang paningin ay hindi niya inaalis sa atin. Kahit ang ating pagtulog ay Kanyang binabantayan. Sa mga katotohanan, ito tayo hugot ng lakas upang makapag-tiis at makapagpatuloy sa kabila ng mga pagsubok sa ating buhay. Dahil may katiyakan tayo na siya ay mananatiling tapat sa ating buhay. He sustains us sa simula hanggang sa dulo ng ating buhay. At pangalawa po, sa tanong na ano ang ibig sabihin na si Jesus ang buhay. Pangalawa, siya ang kapuspusan ng buhay. Jesus is the fullness of life. Sa John chapter 10 verse 10, sa Good News Translation, the thief comes only in order to steal, kill, and destroy. I have come in order that you might have life, life in all its fullness. Sa Tagalog po, sa MBB, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, buhay na masaganang lubos. Hindi lamang basta buhay ang binigay ni Jesus sa atin, nais din niya ang buhay natin ay maging ganap, masagana at kasiyasiya. Laging nasa isip ni Jesus ang pinakamabuti para sa atin nang bigyan niya tayo ng buhay. Ang gusto po ni Satanas ay nakawin, patayin at sirain ang magandang disenyo ng Diyos para sa atin nang tayo kanyang likhain. Minsan hindi napapansin ng tao na sinisira ng kaaway ang buhay niya dahil masya naman siya sa kanyang ginagawa. Subalit mga kapatid, dinadayan niya ang kanyang sarili. Mag-ingat po tayo mga kapatid, may daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Kawikaan chapter 4 verse 12. Ang mundo ay may iba't ibang mukha ng isang fulfilled life. Napapaniwala ang tao at gustong sundan ang pamantayan ng mundo sa isang buhay na ganap at masagana. Tayo po ay nalilimlang.
Ang masagana sa mundo ay material na bagay lamang. Akala niya, he is living a successful and fulfilled life. Dahil mayroon siya ng lahat ng bagay. Nagtagumpay siya. Nagagawa niya ang gusto niya. Marami siyang pera. Nariyan din ang palagi nating naririnig, do what makes you happy. Nasabihan po ito. Kahit nag-compromise at magkasala. Mayroon din naman mga taong outwardly religious, pero hindi naman nakasuko ang buhay sa Panginoong Hesus. Ilan lamang yan sa mga mukhang tama sa tao, pero hindi naman patungo sa tunay at kasiyasiyang buhay. Katulad ng mga nakikita natin ilang mga post sa social media, people living a fake life, mga kapatid. Mukhang tagumpay siya, masaya, kumpleto, fulfilled sa lahat ng area ng buhay. Pero pag nalaman mo ang totoong laman ng kanyang puso, marami sa kanila ang wasak, insecure, incomplete, no? And in constant pursuit of validation and attention. Hindi naman po lahat, pero ito ang reality na meron talaga tayo. Bakit po kaya? Natatanong kaya yun? Bakit kaya? Dahil hinahanap nila ang kaligayahan at fulfillment sa mga maling bagay, maling lugar o maling tao. Ang tunay na kasiyahan, kasapatan, kapuspusan ng buhay ay matatagpuan lamang kay Jesus. Ang taong walang Kristo, sa kanyang buhay ay imposibleng magkaroon ng fulfilled life dahil siya lamang ang makapagbibigay nito. Si Jesus lamang po ang makapagbibigay ng fulfilled life sa atin. Kaya itong klaseng buhay ang nais niya para sa atin. Ano ba ang itsura ng isang buhay na masaya, ganap at masagana? Ang masaya at masaganang buhay ay hindi tungkol sa mga pag-aari natin, sa pera natin, kung malaking bahay, magarang sasakyan, maraming narating na lugar, kasikatan, tingala ng mga tao, o kung ano pa mga bagay. Ang mga bagay na ito ay maaaring magawa ng tao sa kanyang sariling lakas. Ngunit ang tunay na pinagpalang buhay ay mula at sa pamamagitan lamang ni Kristo. Ang tunay na pinagpalang buhay ay mula at sa pamamagitan lamang ni Kristo. Hindi ba sa malaking pagpapala ang mapatawad ang kasalanan at piniling kalimutan ng Diyos, ituring na matuwid at malinis kahit ang totoo ay marumi tayo? Ang mabuhay ng payapa kasama ng Diyos at hindi na tayo mananatiling kaaway ng Diyos. Sa Romans chapter 4, verse 7 to 8, ay ganito po ang sabi, pinagpala ang mga taong pinatawad na ang pagsuway at ang mga taong pinawi na ang mga kasalanan. Pinagpala ang taong hindi na pagbabayarin ng Panginoon sa kanyang mga kasalanan. Nakaranas ka ba ng spiritual blessings? Napakarami po nito. Hindi ba malaking pagpapala ang maisulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay? Ang magkaroon ng akses sa banal at makapangyarihang Diyos? Ang mamuhay ng may kagalakan at kapayapaan sa kabila ng paghihirap at pagsubok dahil alam mo si Jesus ang may hawak at nag-iingat ng buhay mo. Ang kalayaan na makalapit sa trono ng biyaya ng Diyos upang makahingi ng tulong at biyaya sa panahon na kailangan mo ito. Hebrews chapter 4, verse 16. Ang mabigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos at tawagin siyang Ama. Ang pangakong pag-iingat ni Jesus sa ating buhay upang mayroon tayong walang kapintasan sa Ama. Ang pribilehyo makapaglingkod sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mga kapatid, ilan lamang ito sa mga spiritual na pagpapala sa ating buhay. At natanggap natin ito sa pamamagitan lamang ni Jesus. Nang tayo nakipag-isa sa Kanya, tanging si Jesus lamang ang pagbibigay ng isang buhay na tunay na malaya, payapa, masagana, at makabuluhan. Isang buhay na nakasentro sa Diyos at sa Kanyang kalooban. Mga kapatid, let us count all our spiritual blessings. At hindi tayo mawawala ng dahilan para maging mapagpasalamat at masaya.
Palagi natin sariwain ang ginawa ni Kristo para sa atin. Si Jesus ay nagdusa para ang lahat ng pakinabang at tagumpay ng krus ay mapunta sa atin. And He came for that very reason, to give us forbidden life that no one could ever earn for us, except through Him, sa pamagitan lang ni Jesus. At ano po ang narapat nating tugon dito? Gayahin natin si Pablo. Sa Galatians chapter 2 verse 20 po, hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay para sa katawan ng lupa, namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Huwag na tayong mamuhay para sa ating sarili, kundi para kay Kristo na umibig sa atin at nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Ang tunay na kahulugan ng buhay ay nangyayari lamang kapag namuhay ito o ginamit ito para sa layunin ng lumikha nito. Ang buhay po natin ay parang gamit. Kung hindi ito nagamit ayon sa dahilan kung bakit ito ginawa, ay walang saysay at walang kabuluhan. Walang ibang kahulugan ang buhay, kundi ang mabuhay para kay Jesus. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Yan po ang nasa Colossus chapter 1 verse 16. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Para sa Kanya. Kapatid, ang buhay mo ay para kay Jesus. Hindi para sa iyong sarili. Hindi para sa iyong pamilya. Hindi para sa ibang tao. Hindi tayo ang boss ng ating buhay. Ibaba natin ang lahat ng karapatan at kontrol natin sa ating buhay. At sabihin natin sa Panginoon, Jesus, gamitin mo ang aking buhay ayon sa nais mo. Sabay-sabay po tayo. Jesus, gamitin mo ang aking buhay ayon sa nais mo. Gamitin mo ang aking buhay ayon sa nais mo. Hindi po ito tungkol sa atin. Ang kapuspusan ng buhay ay si Jesus lamang. Si Jesus mismo ang kapuspusan ng ating buhay. Ang mabuhay ay para kay Jesus. At pangatlo po, siya ang muling pagkabuhay, the resurrection. Sinabi sa Juan chapter 11:25, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Ito ang sinabi ni Jesus kay Marta, na kapatid ni Lazaro, na 4 na araw lang nakalibing. Ipinakilala niya ang kanyang sarili sa namuling pagkabuhay at ang buhay. Ang sabi ko kanina, na walang buhay kung wala si Jesus, wala din naman muling pagkabuhay o resurrection kung wala si Jesus. There is no hope of resurrection without Jesus. Siya ang may kapangyarihan at kakayanan na magbuhay muli ng taong namatay. Ang muling pagkabuhay ay isang persona. Tandaan po natin, ang muling pagkabuhay ay isang persona. Dahil ang muling pagkabuhay ay si Jesus. Kaya kung ito ay persona, ang pagkabuhay na magmuli ay posible lamang kung mayroon kang kaugnayan o personal na relationship sa Kanya. Hindi sa maraming listahan ng to-do list na kailangan mong ma-accomplish. Hindi rin sa pagtupad ng kautusan. Hindi sa mas maraming ministry na meron ka. Hindi dahil ang dami ng listahan mong nagawang mabuti. Hindi din dahil mas may nagdadasal sa iyo kapag namatay ka. Ang pangakong muling pagkabuhay, sabi ng talata, ay para sa mga taong sumasampalataya kay Jesus. Para sa mga taong tunay na nakipag-isa kay Kristo. Ang mga taong nakipag-isa sa Kanya ay mga taong sinuko sa araw-araw ang buhay kay Jesus at lubos na nagtitiwala sa Kanya. At para po mas ma-appreciate natin ang muling pagkabuhay, pag-usapan muna natin ang tungkol sa kamatayan. Sino po dito gusto nang mamatay? Alagay ko walang may gusto sa inyo, ano?
Ayaw ng marami ang kamatayan. And death is certain. Ang death is certain. Tiyak po ang kamatayan. Tiyak na siya ay darating sa bawat isa sa atin. Iba't ibang alam po ang panahon. At wala tayong magagawa kapag dumating na ang kamatayan. Not even advanced science and technology ay pwedeng pumigil sa kamatayan. Usually po ayaw nating mamatay kaagad. Ginagawa natin ang lahat para ma-delay o maiwasan ang kamatayan. Nagpapagamot tayo, umiinom tayo ng mga gamot, at marami dyan ang gumagastos sa herbal, para daw humaba ang buhay. Pero ang pagsisikap ng mga taong madugtungan at mapahaba ang buhay ay may hangganan. Darating at darating ang kamatayan at wala tayong magagawa laban dito. Sa mata po ng mga tao, maaring death is the end and final. In Christ, death is not final. Kahit ang kamatayan ay nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan, kung walang nagawa ang tao sa kamatayan, si Jesus ay meron. Si Jesus ang ating buhay. Siya ang buhay na pag-asa na mabuhay magmuli. Kasama siya. Kung hindi man natin maranasan ang katulad ng pagkabuhay na magmuli na naranasan ni Lazaro, na ilang araw ng patay, ngunit muling binuhay, ay bubuhayin naman tayo ni Jesus sa kanyang minarapat na panahon. At ang buhay na ibibigay niya ay buhay na walang hanggan. Natanggap po natin ang pangakong ito simula nang tayo ay tunay na sumampalataya sa Kanya. Kaya hindi na dapat matakot sa kamatayan tayong mga sumasampalataya kay Jesus. Walang mawawala sa atin kung tayo man ay mamatay, dahil tayo naman ay muling mabubuhay. Sa mga hindi sumasampalataya kay Jesus, ang kamatayan ay totoong nakakatakot na bagay. Sinabi po ni Charles Spurgeon, death cannot kill a believer. It can only usher him into a freer form of life. Ang kamatayan ay magdadala sa atin sa mas malalim, mas malaya at ganap na buhay. Anong buhay dito? Ano ang ibig sabihin nito? Ang kamatayan daw po ay hindi tunay na wakas. Nagtatapos man ang buhay dito sa mundo, nagpapatuloy naman ang buhay sa walang hanggan kasama si Jesus. At anong klaseng buhay ang ibibigay ni Jesus sa atin? Buhay na walang hanggan. Walang katapusan na makakasama natin siya. Mararanasan ang kanyang pag-ibig at pagkalinga ng walang patig. Wala nang paghihirap, pagdurusa, walang pagluha, walang alalahanin, walang sakit, o walang pighati mararanasan. Mabubuhay tayo na puno ng kapahingahan at kapayapaan. Mga bagay na mahirap maranasan dito sa mundo ay mararanasan natin sa muling pagkabuhay. Magbubuhay tayo puno ng kagalakan at i-enjoy natin ang presensya ng ating Panginoong Hesus. Sino pong ayaw ng ganong klase ng buhay? At si Jesus ang sagot. Walang buhay na walang hanggan kung hindi tayo sasampalataya kay Jesus. Sabi nga ng Juan chapter 3 verse 16, ang sino mang sumasampalataya ay hindi na mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nasabi ni Pablo na ang kamatayan ay pakinabang. Sabi pa niya, gusto niyang pumanaw sa mundong ito upang makapiling si Kristo. Dahil iyon po ang higit na mabuti. Sa Philippians chapter 1 verse 21 to 23. Sa King James Version, for I am hard pressed between the two, having a desire to depart and be with Christ, which is far better. For I am hard pressed between the two, having a desire to depart and be with Christ, which is far better.
Ewan ko po kung nakapanalangin na kayo o minsan ay naging desire na ninyo ang piliin ng kamatayan upang makapiling si Kristo. Naunawa ni Pablo ang kanyang pinapangaral. Ang buhay kapiling si Kristo, ang pinakamainam at kapakipaghinabang sa lahat. More than anything in this world can offer. Mas mainam kaysa kayamanan. Mas mainam kaysa anumang narating mo o tagumpay na nakuha mo sa buhay. Mas mainam sa buhay mismo. Jesus is far better than life itself, mga kapatid. Jesus is far better than life itself. At sa akin po magtatapos, si Jesus ang buhay. Hindi po Jesus plus success equals life. Hindi rin Jesus plus money equals life. Walang anumang bagay na pwede mong idagdag kay Jesus. Siya po ay sapat na. The world makes us believe we need more. Jesus is pointing us to Himself. Our ultimate need in this life is Him alone. Kailangan natin siya. Wala nang iba. Wala tayong buhay kung wala si Jesus. Hindi manatiling buhay kung wala si Jesus. Walang buhay na ganap at kasiyasiya kung wala si Jesus. Walang buhay na walang hanggan kung wala si Jesus. Wala pong pwedeng i-substitute sa Kanya. Maaaring subukan natin ang lahat ng bagay. Abutin ang lahat ng tagumpay. Ngunit kung wala si Jesus, ang lahat po ng iyon ay hindi ka lamang makapagsasatisfy sa atin. Anumang hiwalay o malayo kay Kristo ay hindi humahatong sa buhay, kundi sa kamatayan at kabiguan. Anumang hiwalay o malayo kay Kristo ay hindi humahantong sa buhay, kundi sa kamatayan at kapahamakan. Ganito po ang sabi ni David sa awit 16 verse 11. Ituturo mo ang landas na patungo sa buhay. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Higit tayong mapalad dahil inilapit tayo ng Diyos Ama kay Jesus. Hindi ba ang sabi ng Biblia, walang makalalapit kay Jesus kung hindi luluubin ng Ama na ilapit siya sa Kanya? Hindi natin natuklasan ang landas patungo sa buhay. Si Jesus ang kusang ibinigay sa atin. Bumaba siya mula sa langit at nagkatawang tao upang ipakilala sa atin ang landas patungo sa buhay. Siya'y namatay upang mabigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Nakasama siya. Lahat tayo ay pupunta sa kamatayan at karapat-dapat sa kamatayan. Lahat tayo ay patungo sa pagkasira at pagkawasak ng buhay. Pero dahil kay Jesus, ang kamatayan ay napalitan ng buhay. Ang mga alalahanin na dala ng buhay na ito ay napalitan ng kapayapaan. Dahil hawak niya ang buhay natin at hindi niya tayo pababayaan. Ang takot sa kamatayan na napalitan ng pag-asang mabuhay magmuli sa piling ni Jesus. Kung saan lubos ang kagalakan at mayroon tayong ligayang hindi matatapos kailanpaman. I-appreciate naman natin ang Panginoon sa kanyang kagandahang loob sa atin, mga kapatid. And how do we respond to this truth? How do we respond, mga kapatid, sa katotohanan ito? Wala nang iba. Jesus deserves our all. Paglingkuran natin ang may-ari ng ating buhay. Ipagamit natin sa Kanya ang lahat sa ating buhay. Ibigay natin ang lahat sa ating buhay. Uuwi tayo ngayon na bawal-bawal ang mga salitang ito. My life is never about me. It's all about Jesus. Ulitin po natin. My life is never about me. Never about me. It's all about Jesus. Isang mapagpalang